Magandang umaga po sa lahat. At tayo po ay magsitayo at awitin natin ang Lord Divine Oral sa Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng malingkod na hinila. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay na nakakilala. Ang mga nalulusan siya na kalaliman na naalala. Lahat niyang gawain, dakila at wagas, katwiran niya hindi magwawas. Tayong lahat, hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh ay ang bukit makapangyang luha. Tayo po'y sumunod mo at lalaki. Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na dinala ng mga Panginoon sa iyong bahay sa bahan upang ikaw ay sabihin. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong nagkakaloon sa amin. Lubos din po kami nagpapasalamat sa bawat biyaya binigay sa amin sa isang linggong nagdaan. Salamat
po ang mauna sa puso't isipan ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide sa amin sa pananampahan po natin sa mga mundo. Ito po ang aming pananalig sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na dating tagapagligtas. Amen. Good morning, everyone! Pwede bang palakpan muna natin ang ating Panginoon? Yan. Napakadakila ng Diyos sa atin sa kabila ng mga krisis ay hindi nakakalimot ang Panginoon. At ang kapahayagan ng sikat ng araw ay pagpapakita ng Diyos ay laging gumagabay sa atin. Sapagkat ang liwanag ng araw at ang init na binibigay ito ay nagbibigay ng sustansya sa buong sanglibutan. Kaya, mga kapatid, lagi tayong mangawakan sa sinabi ng ating Panginoon, God provides. Sabihin po sa inyo katabi, God provides. At sa kabila po ng init ng panahon, mayroon pong babala ang ating pong weather forecast na ito pong init na ito ay maaaring magbigay ng karamdaman. Sapagkat ang sobrang init ay maaaring pa-dehydrate o tayo natuyuan ang ating tubig sa katawan. Kaya sinasabi ko na dapat uminom ng tubig. Dapat lagi kayong may baong tubig. Ang sa gayon ay nabibigyan ng sustansya ng tubig ang katawan natin sa kabila po ng mag-init na panahon. Sa kabila ng mag-init na panahon. At ating unang i-welcome ang mga bagong kasama natin ngayong umaga. Pag tinawag ang pangalan, tumawag ko ay tumindig para makilala po kayo. Si Jeremy Francisco. Kasama ang partner, si Lavena Fernandez. At si Moriba. Dapat po, welcome sa ating pong pasata. Sila po ay bagong naninirahan doon po sa farm ng Pituya kung saan tayo naglalawas ng Bible study. Okay, meron pa bang bagong mukha na tayo ay nakasama? Ayan po. Ayan. Sa ating pong mga gawain, patuloy natin daluhan, pag-Tuesday, yung ating pong Bible study ng mga kababaihan, yan po sa baba ginagawa. Pag-Wednesday naman po ay alas 4 ng hapon, ay Bible study ng ating mga kalalakihan doon sa farm. Pag-Thursday, 1 p.m., sa St. Guido Family, Bible study po yan. Sa gadat ay 5 ng hapon ng Webis pa rin ay ang midweek service. At yung ating pong Evangelist Explosion, Bus 4, Session 7, Friday, 6 p.m. Pag Sabado naman po ng umaga, alas 6 ng umaga, ang ating Dawn Watch Prayer. Alas 9 naman po, ang ating Children's Ministry and Adult Bible Study sa Carissa 6. Sa ganap ay 2 ng hapon ay ang Bible Study ng ating pong mga kabataan. Alas 3 ng hapon sa Pagkuray po yan, ang practice ng Praise and Worship Team. At alas 4 ng hapon, extension class doon po sa Sitio Central. Mamaya po ako ng ating pagsamba. Mayroon po tayong council meeting. Kaya nandiyan po ang ating mga officers and members of the council to stay after our worship service this morning.
At nagpapasalamat tayo sa mga bulaklak na sponsor na si David Joel Tulingan ng Viva na kanyang birthday kailan ba? Friday, no? Noong Friday. At pinagami rin natin ng maligayang kaarawan sila Karen, Aligora, April 12, at Sugilan Lugalo, April 14. By the way, ang ating Sunday School team sponsor ay ang kapatid na Ramon Bilan. Praise God, praise God. Okay, meron pa pong pakayag si Ate Ella. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Morning! Ayan. Muli po natin pinananawagan ang ating vacation church school na magsisimula na po sa darating na April 20 hanggang 24 sa mga sa tahanan ng Laureano family. So, ang mga grupo ay nagtanda na ng mga gagamitin visual aids para sa gawain ito at patuloy namin pinagpapasalamat sa Panginoon ang mga nag-sponsor, nagbigay para po sa ating gawain. Kami po ay nakalikom na ng 9,100 sa Panginoon at isang list ng love bond paper. So meron na po nagbigay. Yan po meron po mga hihipuin ng Panginoon upang kumpleto po natin ang mga kakailanganin ng mga bata. Ako din po, meron po akong kinakalok yung puso niya na magbigay ng donate po ng mga used pencils and crayons. So, kukunin ko po this week, hopefully. Ayan. Para din po sa ating children's camp na may tema, Builders of Christ. Para sa mga bata may edad, 8 hanggang 12 taong gulang. Ito po ay hihingan namin ng consent ng magulang upang sila ay payagang mag-overnight muli sa Laureano family sa date ng 28 to 29, Tuesday to Wednesday po ito. Gaganapin overnight po ito. So, salamat din po sa mga nagbigay na para sa ating children's camp. Kami po ay nakalimot na rin ng 2,500 ang isang frame ng itlog. Ayan. So, ano ba po ang inyong may pagkakaloob ay aming tutulong na tatanggapin upang lalo natin ito sa katuparan ng mga gawain ito. Bago po ang mga gawain ito, ulit din natin hihingin ang mga pangalan ng mga graduate na
see you. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see you. Oh, I love you with the love of the Lord. And I love you with the love of the Lord. And I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo bumawi. Patuloy po natin bigay lahat ng ating kalakasan at pagpupuri at pagpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Kawitin po natin kataan sa ating Diyos. Po! Hallelujah. That's the prayer na Diyos ang pinakamataas na dapat natin purihin sa magiging sa ating mga buhay mo. Taas ang Diyos tuwing nagpupunta.
mga pangailangan. Tunay nga po, O Diyos, na mas higit ka, Panginoon, kisa sa mga bagyo, Diyos, init, krisis. Na tunay nga po na kapag ang pangalan mo at ang kapangyarihan mo ang lumawig sa aming pinatatayuan, sa aming kinabibilangan, sa aming mundo, lahat na nararanasan ng bawat ng mundong ito ay makapawi, mawawala, mapapalitan, ng mabiyaya at mapagpala na napupuno ng pagmamahal, na napupuno ng kapayapaan, na napupuno ng kapatawaran sa aming Panginoon. Kaya maraming salamat. Kami walang hanggang magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Pagsubok man, kasiyahan, kagalakan, kapilarian, kalungkutan, kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, dahil walang hanggan yung pagtanggap, pagmamahal, na binibigay mo sa bawat isa. Hallelujah. So let's continue to pray, continue to praise Him, continue to bow down. Sa buhay ko, ilangin mo
pinagdala ko sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ating pong unang pagbasa ay matatagpuan sa Exodus chapter 15, verses 1 to 11. Ganito po ang sinasabi. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh aking aawitan. Sa kanyang pinagtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat ng patuloy. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa aking nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos ng aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking lalagyan. Siya ay isang mandiruma. Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahe kawal ni Faraon, sa dagat ay kanyang itinapon. Sa dagat na pula, na ilibing mga pinulong Egyptyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat, sila ay natabunan, tulad nila ay batong lumubog sa kailalim. Ang kanang kamay mo, Yahweh makapangyarihan, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulubig ng ang mga kaaway. Sa matinding ihip ng iyong poon, para silang dayang tinutubo. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas. Parang pader na tumayo, kailalim may tugas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila at huhulihin. Kayamanan nila ay aking sasamasahin. At sa tabang kong hawak, sila ay nalipugin. Ngunit sa isang hinang Yahweh, sila ay nakalulog. Parang tinglang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kamanalay, dakila at kamanghawang ka. Sa mga himbalay, di mapantalan. Sa kababalaghan ay di matulatan. Magsitayo po lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo na ating pong matatagpuan sa sulat ni Juan, kabanatang 20, mga talatang 11 hanggang 31. Tinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang makasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita at nahawakan ang butas ng mga pato sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko na isusuot ang daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Pakalipas ang 1 linggo, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay.
ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga lalaki. Ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa magitan niya. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon si Kristo. Amen.
Muli natin talapakan ng Panginoon sa piyaya ng mensahe ng amin na dula sa atin ng ating pong choir. Thank you so much, Brother Joshua, sa pangunguna ating po. Kamusta na po kayo mga kapatid? Talaga? Eh, sa aking turn group, sa Bible study, pag nagsisimula po ako ng Bible study, ay ang unang tanong, katulad po ng tinatanong ni Father John Wesley sa kanyang mga kasama, how is your soul? Kamusta na ang iyong kaluluwa? Napapagod ka na ba? Ayaw niyo mabuhay. Ngayong umaga mga kapatid, talagang ang Diyos ay nangungusap sa ating lahat. And we are guided by the Holy Spirit. Amen. Through the Word. Because through the Word, makasupong tayo na at least lakas ng loob para harapin ang iba't ibang mga nararanasan natin sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, nais ko pong bigyan ng pamagat ang ating pong pagbulay-bulay ng salita mula sa binasa natin sa Juan 20:29-31 na all peace in His resurrection. Sino po sa inyo miyembro ng all peace? Pantawid, tama ba? Pantawid, pamilya. O yun po. Kaya, all peace in His resurrection. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng guidance and wisdom para tumakinig sa inyo. Sapagkat naniniwala at sumasampalataya po kami, Panginoon, na aming salita ay nagpapalakas ng aming spirito at siyang pagkain ng aming uhaw at bubog ng kaluluwa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako po ay lumikha ng tula. At itong tula na ito ay dinala ko sa isang kongregasyon. At pagkatapos mo, sila po ay mga nagtanong. Kaya gusto ko pong dalhin sa inyo ang tulang ito. Ang pamagat po ay katahimikan. Siya po yung tula. Katahimikan mo yun ang title. Apat na bagay o apat na theme ang nakita ko po dito. Na four peace. Unang peace, peace in the midst of fear. Juan 20:19-20, ganito po ang ating mababasa. Kinagabihan ng araw ng linggo ang mga lagad ay nagkakatipon, nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan sa inyo. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mamamay at ang kanyang kagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Peace in the midst of fear. Takot na takot po ang mga alagad ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ng mga Hudyo na si Jesus ay itinako ng mga Romano at karamihan ng mga Hudyo ay si Jesus at alam nila kung ano po ang nangyari sa magubong nangyari at kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi dito, ang
Jesus nung gabi na yun, nung araw ng linggo na yun. Di po ba? Matapos na si Jesus ay ipako sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli nung linggo na yun. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtitipon, sa kanilang takot, dumating si Jesus. At sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Maraming nakakatakot sa panahon nito. Tignan niyo yung katabi niyo. Takot sa'yo. Takot sa asawa yun. Di po ba? Marami po ngayon natatakot sa kahirapan dahil alam niyo po, marami po ang walang nanagbuhay. Kaya iba nakakaisip na magnakaw, ang hold up. Iba naman, pag nagpagasolina, tatakbo, itakbo, gasolina, mabuti na lang ay may lupong CCTV natin. Maraming bagay na nakakatakot sa panahon ito. Pero dapat mas matakot tayo sa Diyos, kaya sabi ng Panginoon, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang takot, mga kapatid, ay nandyan lamang sa kalikasan. At kadalasan, ang may gawa niyan ay ang kaaway ng Diyos. Kaya nga, nais ng Panginoon na ipakita at ipahayag sa kanyang mga alagad na takot na ako'y nandito. Kaya nung nakita nila ang Panginoon sabi dito, tuwang-tuwa ang mga alagad. Kaya kung kayo po'y natatakot, halimbawa, sa aswang, natatakot kayo sa tikbalang, natatakot kayo sa mga anong tawag mo? Kapre. Yan. Umatin kayo ng Bible study. Katulad ni Jesus, takot na takot ang mga alagad. Pumasok siya ron para mag-Bible study. Bible study. Kasi po yung salita ng Diyos, sumain yung kapayapaan. Yan ang magpapahupa ng ating mga takot na nasa ating puso. Yung salita ng Diyos ang magbibigay ng katiyakan na kanyang aalisin at papawin yung takot na yan. Kaya ang tanong, ano yung katabi mo, umaatin ka ba ng Bible study? Pakain ang ulam sa iyo, yung buklatin mo ang salita ng Diyos. Yung pakinggan mo mabuti ang mensahe ng Diyos. Sumayin niyo ang kapayapaan ng wika ng Panginoon Jesus. Sapagkat alam ni Jesus, takot na takot ang marami. Lalo na kung mayroong mga karamdaman halos ikinagugulo ng inisip. Kaya sabi ko kay pinakamaganda ang asawa, relax ka lang. The Lord is sleeping. At doon sa kalalangin mo habang siya'y nasa ospital, alam ko po, pagagalingin ko ang aking asawa. Kung hindi ko na atiyan, kung hindi kami nakilala, ito sa ito. Yan po ay isang buhay na pagkatulong. At lagi ko sinasabi sa ating lahat, ako bilang pastor, sabi nung iba, naku, magpapastor ka, ang hirap, at ang dami nakatatakot pag magpastor ka. Wala kang sarili pa.
Wala kang kasiguruhan sa mga salary mo. May sasakyan, hindi naman sa iyo. Wala mga panakot. Pero sabi ko, salita lang ng tao yan. Mas susundin ko yung salita. And all throughout sa aking pong paglilingkod, pinag-pray ko yan si Ate Ana na, Lord, bigyan ko ng partner sa ministry. Siya po pinag-pray sa akin. Hindi ako pinakagawa ko sa seminaryo. At totoo po ang sinabi ng Panginoon, suwayin niyo ang kapayapaan. At yun ang dami kong dinadala sa puso ko. Saan mo kami naagiskin mo? Naagiskin mo kami sa Kalito, sa Aklan. Sabi ng mga miyembro, Pastor, ako na. Di ba maraming aswang ko? Mga nakakakot naman. Nakadalawang taon po kami. Alam niyo, ang isang bagay na pinakita sa amin ng Panginoon na kapayapaan, ayan na, Boracay. Kapag kami nalulungkot, pagod kami sa ministry, ang gagawin natin, Boracay. Siya, doon kami lagi ka Boracay. Hindi ko sa'yo nakapunta ng Boracay. Sila hindi nakakaganda. At doon sa pinakikita ng Panginoon sa amin sa kagandahan ng kapaligiran, sa Aklan, sa Dimaras, sa Iloilo, sa Antique, sa Boracay, yung aming pagod ng pag-ministry, yung anong akot na yun, ay nangingibabaw ang kapayapaan ng just nandoon yung sinabi. Kaya, ine-encourage ko ang lahat to join Bible study. Read the Word of God. Amen? Amen. Palapakan po natin. Pangalawang P, o peace. Peace in times of uncertainties or troubles. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo rin kayo. Pagkatapos, siya'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito po mga kapatid, verse 20. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawag na subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi na pinatawag. Dalawang bagay po nakita ko dito sa peace in times of uncertainty and troubles. Yung pong Lord, salamat, pinatawag po ako ng Lord, tulungan mo po ako magpatawad. Napakaganda ng ceasefire na nangyayari ngayon sa pagitan ng US at Iran. Alam po natin yan, di ba? Matitindi na ang nangyayari. Ang Panginoon ay napakabuti. At maaaring si Trump at maaaring yung bagong palit na si Khomeini sa Iran, sila po ay nakakarinig ng pili mula sa Diyos. Sapagkat sila rin dalawa, ayaw nila na mayroong mamamatay. Ayaw nila na mayroong masisira mga infrastruktura katulad ng mga langis na kung saan nakaibakbukod sa kanilang mga lugar. At isang napakalaking kasalanan, yung tigma na yan, mga kapatid. Sapagkat ang digma, anumang digma, hindi mo yan inakda ng Diyos. Yan ay nilikha ng tao. At paano magkakaroon ng tinatawag nating kapayapaan? Dito, napakalinaw ang sabi ng Panginoon. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga
kasalanan ay pinatawad naman. Kayo ba nagsabi na ba kayo ng sorry doon sa inyong mga nagawang kasalanan? Minsan ang tao, napakahirap niyang magsabi ng I'm sorry. Pero alam niyo, ang Diyos, tingnan niyo na ang Diyos, tayo na kanyang mga nilikha, tayo na kanyang mga anak, pansinin niyang mabuti ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ano? Yung katabi mo, yung tanongin mo lang, ilang kasalanan ang ginawa mo? O Matthew, may turo yan si Leo. Nakagano ka kayo, hindi na ako sa iyo. Pinuhin niyo mga kapatid, kung tayo po ay hindi mahal ng Diyos, ay dapat winakasalan niya ang buhay natin. Dahil sa kasalanan natin, ilan ang kasalanan natin? Napakarami. Kulang ang dalili. Dalawang kamay para bilangin. Napakarami. Kung titignan natin mabuti ang kabutihan ng Diyos, tapos ikaw, nagawa na ng isang kasalanan, ayaw mo magpatawad, grabe ka naman, right? Lalo na sa mag-asawa. Buti nila si Ate Jo, wala nang asawa. At doon ka sa mga katabi niyo, boyfriend o nanliligaw. Diba? At sa kapitbahay. Kaya dito sabi ko sa letter D, Lord, tulungan mo po akong magpatawad. Sino sa inyo, pag nakikita niyo yung galit ka sa kanya, hindi pa kayo nagre-reconcile. Pag nakikita mo, anong nararamdaman mo? Hello? Nakasama ka? Gusto mo siyang pilisin. Inisip mo, ipaparangay mo yan. Alam po ninyo, may paraan ng ating Panginoon Jesus dyan. Katulad ng kanyang ginawa. Tingnan nyo sabi sa Matthew, chapter 18, sabi niya, kung mayroong nagkasala sa iyo, puntahan ko siya. Lord, hindi ko kaya. Totoo yan. Dapat siya nalapit sa atin, ha? Siya nakasalanan. Sabi ni Jesus, hindi. Ikaw ang pumunta sa kanya. Sabi mo sa kanya, neighbor, tinatunan mo ako ng tahi. Tahi po sa mo, sa patulan ko. Sabi mo, neighbor, ay, yun, oh. Lugod lang yan, oh. Anong sabi ni Jesus Christ? Kung ayaw niya na pag-reconcile sa'yo, pumili natin, tawagin mo yung isang witness. O, di ba? O, tawagin mo si Ate Malu, Ate Jo, pero ano? O, Jobel, eto, may witness. Sabi ni Jobel, sabi niya, tawagin mo yung lahat ng mga kapitbahay ko sa kanila 6. Pag hindi pa rin ayaw na makipag-reconcile, sabi ko, ipabarangay mo na, sabi ni Jesus. Nararamdaman mo. Ituloy mo na siyang makasalanan. Nakipag-reconcile lang eh. Katulad ng Diyos, na tayo mga makasalanan, yung banal, mula doon sa langit, pumunta rin sa lupa, upang matagpuin ang mga makasalanan. At yan ang napakagandang sinabi ng ating Panginoon. Ang pakawalan niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Subalit, pag hindi patatawarin, ay hindi nga pinatawad. Pero ito, pag tayo'y
humarap sa Diyos na hindi kanya papatawad, baka po tayo questionin ni Lord. Kaya pag nakikita mo yung kaaway mo, nahahaydal ka. Alam niyo po, ang sabi ng mga doktor, kaya tumataas ang blood pressure kasi hindi ka marunong magpaawa. Nakikita mo siya, tumataas. Doon, sumbok-bok. Ayaw ni Lord yun. Kita niyo po sa mga road rage, di ba? Yan sa EDSA, motor, kotse, bababa, dahil naligpit na, nagpupok ka, nagpapaling lang ka. Nakakulong. Tapos sasabihin, nakakulong na ito. Sabi, ito talaga ginawa mo. Ano sabi? Nasa huli ang pagsisisi. Ang programa ng Panginoon, ngayon pa lamang, sumunod ka na sa pangunguna ng Panginoon. Sapagkat sasayaw ang tunay na kapayapaan. Kaya mga kapatid, sabihin ko sa kapatid mo, pinatatawag na kita. Okay, pakamati ng Panginoon, ha? Okay. Pag-uwi nyo, yung nagtawa ng dumi. Sabihin ko sa kanya, ay, pinatatawag mo pa. Ganun. Yung peace ay ating mapagdaan. Pangatlong peace. Peace over power. Ganito po ang sabi ng John 20:26-27. Makalipas ang isang linggo, muling nagkapipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumayin niyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking kagiliran, at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala." Si Tomas po ang tinatawag na kambal. Natural lang na nag-doubt si Tomas. Yan ang nakita ko sa kanya. Sapagkat bilang isang alagad, wala pa po sa kanya yung 100%, sabihin po natin gano'n na meron na siyang full trust kay Jesus. Although nakita niya ang maraming himala, nakinig siya sa maraming sinabi ng Panginoon, pero kung nakita niya bulag-bulagin na ang katawan ni Jesus na nakapako sa krus sa bundok ng Golgotha, inisip marahil ni Tomas, patay. Wala na maging patay. Wala nang gagawa ng mabuti. Kaya maaaring nasa isip ni Tomas, wala na. Patay na ang negosyo. Winakasan na ni Tomas doon sa krus ng Kalbaryo yung kanyang pagtingin kay Jesus. Subalit sa kabutihan ng ating Panginoon, inisip ni Lord ang iniisip ni Tomas. Kaya doon siya'y mabuhay na mabuhay. Yung unang linggo na yun, yung gabi na yun, na nagpakita si Jesus sa kanyang mga ito, wala po si Tomas, absent. Marami rin siyang mga ginagawa. At sinabi ng mga alagad kay Tomas, Tomas, wala ka. Nagpakita sa akin ng Panginoon. Hindi ko. Hanggang hindi ko nakikita ang kanyang mga kamay. Hanggang hindi ko nakikita ang kanyang mga paa, hindi ako maniniwala. Marami pong ganyan. Natural magdala. Pero hindi hayaan ng Panginoon na magpatuloy ang kanyang pag-alin
Kaya makalipas ang isang linggo na muling nagkakatipon sa loob ng bahay mga nagad, kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang kamay sa tagiliran, at huwag ka na mag-alinlangan pa sa alin ay maniwala. Minsan, kadalasan, dumarating sa atin ang pag-alinlangan ng Diyos ba? Bakit di na lang hanggang ng Diyos sa mga nag-aaway niya sa gitna sila? May Diyos ba? Bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin ako? Bakit ganito ang buhay ko? Mga pag-alinlangan. Kapatid, baka may kulang. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, sinasabi niya kay Tomas, huwag ka nang mag-alinlangan. Alam ni Jesus na si Tomas sa kanyang pag-alinlangan, baka mapaniwala ang kanyang buhay. Kaya siya'y nagpakita. Minsan, meron pong isang tao na pumunta doon sa plaza. Doon sa stage. Sinabi niya yung ganito, walang Diyos! Kanya po kanya sigaw. Nagulat yung mga tao. Naglaki, walang Diyos! Dumami po mga tao. Patutunayan ko sa inyo, walang Diyos. Kung may Diyos, sa loob ng 5 segundo, tigil ka at tatamaan ako. Pero pag hindi nangyari mo na, walang Diyos. Ang daming nandun. Patutunayan ko sa inyo, walang Diyos. Sa loob ng 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nyo? Hindi ko hinla. Hindi ako. Buhay ba? Walang Diyos. Ganun. Nalungkot yung mga tao. Pero kadalasan ganyan ang sinasabi ng tao. Kung may Diyos, dapat hindi ako naghihirap ng ganito. Kung may Diyos, dapat wala akong ganitong karamdaman. Kung may Diyos, dapat mayaman ako, dapat may dinakain ako. Minsan ang lahat ay naisisisi sa Diyos. Baka po ang kulang sa tao ay doong maranasan na talaga ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Tayo mga Pilipino, napakayaman natin sa mga prosesyon, mga andas, mga pagbuhat-buhat, di ba? Mga ununong penitensya. Hindi na ho ganyan ang dapat na maging panahon natin. Ang dapat makita natin, ang sabi ng Panginoon, minsan ko lang ginawa yun. Huwag na lang uulitin pa. Kaya nainanay ng Panginoon Jesus ang kanyang sarili sa krus at sa kanyang pagkabuhay muli. Ang gagawin lang natin ay ano? Mananampalataya. Ano ang Diyos na pahirapan? Alam niyo kung bakit nagkakasakit? Kung bakit may hirap sa buhay? Para malaman mo kung ano ang kahulugan ng buhay dito sa lupa. Kapag ang buhay sa lupa ay hindi lamang bed of roses, kundi ang buhay dito sa lupa ay punong-puno ng labanan. Alam niyo, paano tayo lalaban sa sakit? Paano tayo lalaban sa kahirapan? Paano tayo lalaban sa krisis? Kaya nasabi ng Panginoon kay Tomas, huwag kang mag-alinlangan. And we must know the deepest meaning of the resurrection of Jesus. Yan ay pag-asa na ibinibigay sa atin. At yung pag-asa na yan ay magsisimula sa puso.
ng lahat na may pagtitiwala sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Know Jesus more. His death, His life, His ministry, and His resurrection. At pang-apat na peace that lasts. Kapayapaan na magpasawalaan. Verse 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ko nakita. Ang mga Pilipino, napaka-religyoso. Ano po? Pag naglalakad ka ng alas 12 ng gabi, sa isang madilim, makitig na daan, at pag humangin, tapos meron kang ganitong narinig na tinig. Ang tao ay mayroong agad na interpretasyon. Tapos, sino po sa inyo nakapunta ng Mount Banahaw? Isa. Okay. Ako po'y nakapunta na rin sa beses na. Nung kami papaakyat yan sa Mount Banahaw, mayroong mga istasyon at lubhang punong-puno ng paniniwala. Doon po, mayroong isang binakuran ng mga namamanata. Bato. Na parang inukit na may mukha ni Jesus. Ang ginawa ng mga namamanata, pinaglalagyan nila ng kandila. Ganyan, napakayaman ng mga paniniwala ng mga Pilipino sa mga bagay na nakikita. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nakikita. Bagaman si Jesus ay nagpakita sa mga alagad, pero tayo ngayon, hindi natin nakita si Jesus. Pero nung sabi ni Jesus, kay Tomas, naniniwala na ba dahil nakita mo ko? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Palakpakan natin ang Panginoon. Mapalad tayo kahit hindi nila ako nakita. Ano yung sabihin ng Panginoon? Focus tayo kay Jesus. Mga kapatid, Hebrews 12 verse 2. Focus your eyes to Jesus, the author. Sabi ko ng Panginoon. Napakaraming mga bagay sa ating paligid ang minsan parang sinusubok tayo sa ating buhay nito. At katulad ni Tomas, maraming pagsubok. At ang sinasabi ng Panginoon, maniwala ka at mapalad ang sinumang naniniwala na hindi na ako nakita. Ang Panginoon Jesus, bagaman hindi natin nakikita, pag tayo sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga salita, remember that word. Pag sumampalataya sa Kanya, hindi natin nakikita sa magitan ng Kanyang mga sinabi, sinasampalatayan natin yung mga kapatid. Yan ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Believe and you will see. You want to experience miracles? Believe in Jesus. Trust Jesus. And peace will be with you now and forever. In the name of the Father, the Son,
tayo ngayon sa pagkakaloob ng ating mga ikabuong pasasalamat. Tanggapin mo po, Diyos, ang mga kaloob ng inyong mga anak, mga ito po, pangako. Pasalamat, dalangin natin ang maging bahagi sa mga gawain upang mapahiran ng kapayapaan sa daigdig na ito. Pagpalain po ang mga anak na nangisa sa pagkaloob, patuloy niyo po pasaganahan ang kanilang mga buhay at iligin ang kanilang mga tahanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili po kayo nakatayo at awitin natin ang I Surrender. I will never love
sumasul ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Nais makakita ng kapayapaan. Hindi po kayo sa harap ng Panginoon. Sino po sa inyong nais magpasalamat? May kaibigan, may mga pinagdaraanan, mga problema, mga drama, at iba pa. Hindi po kayo dito sa harap. Manalig tayo sa Panginoon. Pawiin natin ang anong pagalitan at ubus natin ipagkaloob sa Kanya ang ating mga sarili sapagkat si Jesus ay nangako sa atin ang kapayapaan. At kung nais magpasalamat sa maraming biyayang dumating at meron po kayong mga kaibigan, hindi po kayo sama-sama natin dahil sa paalan ng ating Panginoon Jesucristo. Lord, masdan niyo po ang inyong mga anak na mga lumapit at maging yung mga nakatayo o nakaupo. May kanya-kanya po silang mga dinadala sa buhay. Sila man ay tumaraan sa mabigat na pagsubok, dala ng kakapusan sa salapi, kahirapan, o karamdaman man. Panginoon, tulad ng inyong pangako, ipagkaloob po sa kanila ang kalakasan at pag-asa. Masilayan ang magandang kinabukasan sa magitan ng inyong tulong, sa magitan ng inyong mga pangako. At gayon, Panginoon, sa mga may sakit, kagalingan at kagustuhan po para po sa kanila. Tulungan niyo po ang bawat magulang na narito na ilalapit ang kanilang mga anak, kagayin ng buong tahanan ang pangako ng buhay para po sa kanila. Na sapat pagkain sa pagkainan, tubig, at iba pang mga pangailangan. Maging sa kanilang mga pasasalamat. Thank you, Lord, sa mga kasagutan sa mga panalangin. Thank you, Lord, sa buhay, kalusugan at kalakasan na patuloy niyo pinagkakalob sa amin. Thank you, Lord, sapagkat kumikilos po kayo upang pawiin ang anumang mga agam-agam, kaguluhan sa dibdib nito. Wakasan niyo na po, Diyos, ang gera sa gitna ng silangan. At ang nangyayaring ceasefire at pag-uusap ay tunay na maging laman po nito, Diyos, ang tunay na agenda ng kapayapaan sa mundo ito. At ito po'y kinigling namin, Panginoon. At yung Ginoo Diyos, sa iba't iba pang mga panalangin, halos mo po ang puso at pangailangan ng inyong mga nanarito. Sa mga gawain, patuloy pagpalay ng aming Children's Camp, ang aming BCS, at iba pa. At Ginoo Diyos, ang aming pamahalaan, mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, hanggang sa pinakababang samay ng pamahalaan. Pagpalay mo sila at nawa ang lahat ng mga proyekto ay tunay na makakaabot doon sa mga tahanan, lalo po sa mga nasa laylayan ng aming lipunan. Sa pagkatandaan na ito'y aming pinanalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang biyaya, basbasang pagpapala mula sa ating Diyos ang magkasalan. Ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Ang kaaliwan, gabay pag-ingat ng Banal na Espiritu. Ang sumayin lahat sa inyong mga tahanan, sa inyong mga nabuhay, ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen.